depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so malupit ang topic natin today, no? Talagang sobrang lupit. Alam mo yun, ganon? Pambira. Ito na yata yung pinakamalupit na topic ko na topic ko dito. Sa PDC, you know? Ang title natin is, ma-pride ba ang ex mo? Gawin ito. At siya ay gagapang. Ayun, magiging honest na ako dahil minsan nauubusan ako ng topic. Kung ano-ano na lang naisip ko. At mukhang maganda naman itong topic na to, di ba? Tanong naman lagi ng mga client sa akin to eh. Anyways, sige, start na tayo, no? Pero if you need to talk to me, marirecommend ko siguro kung talaga naghahanap ka ng kasagutan sa tanong mo na hindi mabigay ng YouTube kasi sobrang specific. Pa-schedule ka na lang sa akin sa page namin sa Philippine Dating Coach para at least doon ma-assure kita at mabibigyan kita ng talagang legit na sagot yung kailangan mo talaga. Hindi yung hinahanap ako. Hahanap-hanap ka pa dito sa YouTube, pwede mo naman akong tanongin, di ba? Alright, so ang ano dito natin is kung ma-pride ang ex mo, ganito yung gagawin mo. Okay, laging sinasabi sa akin ng mga kliyente ko, mahirap man, mayaman man, hindi man ganong nag-aral, may pinag-aralan man, lagi nilang sinasabi na yung ex nila ma-pride. Hindi. Ang totoo niyan, kaya lang nagiging ma-pride yung ex mo, kasi nga, nanlalamig sa'yo. At dahil sa panlalamig niya sa'yo, alam niya sa sarili niyang hindi ka niya kailangan. Kaya siya nagiging ma-pride sa ganong bagay. Kasi nga, alam niyang hindi ka niya kailangan. Kung pupunta tayo sa usapang about sales talk, di ba? Mas makikita mo na yung nagsi-sales talk, siya yung gumagawa ng paraan para ipursu yung kanyang customer. Lalo na kapag alam ng customer sa sarili niya na hindi naman niya kailangan yung item na binibenta sa kanya. May mga times na may mga kaibigan tayo kung ano-anong binibenta sa atin at alam naman natin sa sarili natin na okay lang kahit hindi nila ibenta yun kasi hindi naman natin talaga kailangan. Pero may mga times na meron tayong specific thing na talagang gusto natin bilhin. Like yung damit na very memorable sa'yo na nawala mo. Tapos nakakita ka ng katulad niya na ganong klaseng version ng damit. Ngayon gusto mong bilhin yun. At kahit gaano kamahal yung presyo nun, ibababa mo yung standard mo para lang mabili yung damit na yun. Pero kapag hindi mo kailangan yung isang gamit, talagang itataas mo talaga ang pride mo. So, base sa simpleng explanation ko about sales talk, tumataas lang naman ang pride ng isang tao kapag yung isang tao di niya kailangan. That's it. Hindi mo kailangan ng isang tao, talagang mataas talaga ang pride mo. Nanlalamig ka sa isang tao, talagang mataas ang pride mo. So ngayon, bago mo simulan ng no contact rule, laging tanong sa akin to eh, Coach, gagana ba yung no contact rule sa ex ko kasi ma-pride siya? Ang sagot ko, oo naman. Gagana yan kahit yung pride niya mataas pa sa mga pangarap mo sa buhay, talagang gagana yan. Yun nga yung purpose ng no contact rule eh. And the thing is, mas effective ang no contact rule kapag mas ma-pride yung ex mo. Bakit? Kasi mas tatamaan yung pride niya. Kasi nga, lumalayo ka. Yung pride niya kasi alam niya sa sarili niyang hahabol ka eh. Yung mga alam niya hahabulin din naman ako ng lalaki na to, hahabulin din naman ako ng babae na to eh. Gagawa rin naman ng paraan to eventually para maging kami. Yun yung iniisip niya. Ngayon, ang iniisip mo naman, ma-pride to. Kapag nino-contact rule ko to, ma-pride to. Hindi, baka lalong lumayo, baka lalong mawala. Mali ka. Mali ka ng iniisip, kapatid. Baliktad mo siyang ginagamit. Ang katotohanan niya nito, kapag yung ex mo, sobrang mataas ang pride, mas effective ang no-contact rule nun. Mas effective ang no-contact kapag yung pride ng ex mo, sobrang taas. Bakit? Kasi nakaka-insulto sa kanya, nakaka-insulto sa pride niya na hindi ka humahabol sa kanya. Ang pride kasi parang delusion yan eh. Parang illusion. Or parang nagiging delusion na lang isang tao na naniniwala siya na siya yung pinaka-the best. Dumarating sila sa punto na nagiging narcissist sila or parang sobrang selfish nila na nakikita nila ang sarili nila as the perfect image ng isang taong mahal na mahal mo.
And because of that, they're not seeking for you. After all, ang gagawin lang nila, they will just love themselves at ikaw naman hahabol ka. And that's what their expectation, kaya sila ma-pride. Nag-expect sila ng something from you, pero wag mong ibibigay yung expectation na yun, yung paghabol, yung paggapang, yung kung ano-ano mang katarantaduan ang nasa isip mo para lang mabalik yung ex mo. Para kang abnormal, di ba? Yung mga diskarte mong ganun, na gusto mong ibalik yung ex mo, is yun yung nagpapalala dyan eh. And yung pride na iniisip mo na yung ex ko ma-pride, itigil mo na yan. Dahil sa katotohanan lubos, mas effective ang no contact rule sa mga tao mapapride. Kung gaano kataas ang pride nila, ganun kataas ang expectation nila sa sarili nila. Ganun sila kabilib sa sarili nila na akala nila kuwang-kuwa ka nila. Sa sobrang bilib nila sa sarili nila, naniniwala sila na babalik ka din someday sa kanya. Ito lang ang punto ko. Kahit yung ex mo, mataas ang pride na parang Eiffel Tower o kaya parang Mount Everest, it doesn't matter. Use no contact rule because it is the most effective rule na pwede mong gamitin during the time na gusto mong palawakan yung attraction. Gusto mong i-expand, i-extend yung attraction. Ngayon, kung nalilito ka, kung gagamitin mo ba no contact rule, kasi may mga situation kasi na hindi naman applicable ang no contact rule. Okay, ito yung magulo eh. May mga sitwasyon na kapag nag-no contact rule ka, lalong makakalala yung sitwasyon. Okay? Sana maintindihan yun. Ngayon, may mga sitwasyon na no contact rule, siya ang solusyon. At may mga sitwasyon din na no contact rule, siya yung lalong sisira ng relasyon. Kaya mas maganda, if you will ask me for that, kung dapat ba o hindi, pakonsulta ka sa akin para malaman natin kung anong dapat gawin. Okay? Anyways guys, thanks for watching.